para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, bakit sa pintuan ng Senate? Ano? Sa pintuan, kasi doon pa lang, kasi maraming pirmahan. So, para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Ay nako, spokes Ano ito? Ito yung maano mo rito yung rest back Kasi maya-maya si Senador Marcoleta na magsasalita dyan. At may pahapyaw kasi ito si Pinky. Di ba? Ang sabi niya doon, nakita na yung si Gutesa sa CCTV. Pumasok sa kwarto ni Senador Marcoleta. Siyempre nga, meron nga magiging star witness Merong whistleblower si Senador Marcoleta lang ang maaasahan. Wala lang iba. Kung kayo naman, naku, alam niyo naman ang karakas ng mga tao to. So ito the smoke only Gutesa at tanim witness, Senator, sinagot yan maya-maya. At ilang retirado, mga sundalo, naku, ito, lalabas sa November 30. Yan ang mga balita ngayon. Isang kongresista nababagalan sa usad na investigasyon. Totoo naman, mabagal. At ito yung agenda ngayon. Pasok natin to. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yan ang pasaring ni Navotas City Representative Toby Tiangco sa DFA na tila wala raw pangil para makansela ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Tila passive umano ang Department of Foreign Affairs sa pagpapauwi kay former Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco, sa isang panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Tiangco na puro dahilan ang DFA kung bakit hindi nila kinakansela ang passport ng dating kongresista. Binibigay nila yung dahilan bakit hindi pwedeng kanselahin. Okay. Diba, human nature, pag ang binigay mo yung dahilan bakit hindi pwede, hindi ibig sabihin ayaw mo. Tama. Pag gusto mo, hahanapan ng paraan yan. Ipabayaan mo na yung abogado niya mag-question. Ayon sa DFA, maaari lang kanselahin ang isang passport kung acquired ito fraudulently, tampered with, or issued erroneously, o kung may formal na utos mula sa korte. Pero argumento ni Congressman Tiangco, pwede rin itong kanselahin sa ilalim ng New Philippine Passport Act in the interest of national security, public safety, at public health. Bakit naman kasi talaga namang pwede naman nilang gawaan ng paraan kung gugustuhin. Problema, siguro, may kumukumpas at pinapatagal. Sabi ng matatanda, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sobra-sobra ang dami ng dahilan. Totoo. Ilang buwan na pinag-uusapan itong pagkansela ng passport nito, pero wala pa rin talaga. Galing nila, Pero, pag si Tatay Digong, kahit hindi dala ang passport, nalilipad nila. Pag si Tatay Digong, walang ticket, dahil dinala nila ay nadadala nila. Kahit walang damit ang matanda, dinala nila. Di ba? Meron silang sasakyan. Talagang pinagplanuhan, isakay sa eroplano na pagmamayari ng mga dorobo. Nagagawa ng paraan. Bakit dito yung passport lang hindi makapakansel? I-cancel nyo para mapilitan ng mama na umuwi. Di ba? Yan lang ang solusyon dyan, pero pinapatagal nyo pa, gumagawa na naman kayo ng kwento. Isang kwento na magpapatungkol na naman kay BP Sara, ito na naman, meron naman silang issue, ganito raw, nakita raw sa gantong lugar. Nek-nek nyo. Meron lumabas na, bakit na pumunta doon sa, tawag nito, Congressman Tebes. Ano pakialam nyo? Bakit ba kayo sunod na sunod? Diba?
Wala kayong pakialam kung saan gusto pumunta ni BP Sara. Kayo talaga, mahilig kayo humanap ng butas. Alam kasi ng mga taong bayan, ng mga karakas nyo, kaya mapunta na, balik tayo, passport, i-cancel na. Yan ang magandang magagawa nyo. Tumulong kayo sa taong bayan, hindi yung gagawa kayo ng parang para pagtakpan ang baho nito ni Kulango saka ni Balulong. Determine national security. Pwede ba silang pumunta sa korte para i-determine yung national security? It's not for the court to determine national security, di ba? Baliktarin natin yung sitwasyon, Pinky. Kunyari, may mag-file ng kaso. Nagkaroon ng court order. By the time na ma-serve yung court order, sabihin ni Saldi ko meron na siyang passport sa isang bansa na walang extradition. Ano gagawin natin lahat? What will we all do? Tsaka tayo magsisisihan? Dagdag pa ni Congressman Tiangco, kung pagbabasihan ng series of events mula nang madawit ang pangalan ni Ko sa investigasyon, tila malaki raw ang posibilidad na tumakas ang dating kongresista mula sa accountability. Number one, nung una siyang pinapauwi ni Speaker Bogie D, sabi niya, Sabi niya, sasagutin niya lahat ng accusations. Nung pinauwi na siya at sinorten yung kanyang travel clearance, Nag-resign siya. instead na humarap, nag-resign siya. On the day na matatapos yung last day ng notice para hindi siya humarap sa Ethics Committee. So ayaw niyang humarap. 2 beses sa ICI, ayaw niyang humarap. Tapos nilabas niya yung air assets niya. Kung yung bahay niya, pwede lang niya dalhin, didinala niya yun, di ba? So yung mga assets, pag-aari niya, na pwede niyang ilabas ng bansa, inilabas na niya. Yung kanyang bang klaseng tao, may balak. Wala na. Huling-huli na sa mga plano. Ngayon, siguro ang kumpas dyan ng kanilang amo, kanyang patriot, ay talagang wag magpakita kasi may mabubulgar eh. Dahil pag ito ginipit at nagipit, sigurado kakanta to ng abakada hanggang dulo. O kung sa ABC, ABCD hanggang Z. Kakanta niya kung sino puno hanggang ugat. Pati naging bunga. Ay nagkalat yung bunga ng mga drobo, di ba? Nagpunta ako, ito may kwento lang ha. Anak ng tipaklong. Oo, ito palang flood control dito sa may norte, sa putol-putol pala yung flood control. Oo, tulay siya, tulay. Oo, sabihin ko na, La Union ito, La Union ha. Oo, tulay, meron flood control, pero pagdating doon, wasak. Wala. Hindi pa tapos. Naku, sino kaya yung may napasyal lang ako, napasyal. Oo. Maganda sana ang lugar. Talagang maganda. Oo, naging naging tourist spot sa norte. Hindi ko lang alam kung sino yung may hawak doon. Meron ako napansin. Oo, kasi madaling araw ako. Yung street light po, palagyan. Kawawa ho yung mga traveler. Yung street light, sana, nakakatulong yan kasi madilim talaga sa lugar. At hindi, ang pa doon, ang pinaka number 1 na nagiging pwedeng mangyari, mabibilis ang takbo ng mga sasakyan ho doon tapos walang street light. Bihira, hindi naman lahat. Meron lugar na patsi-patsi, meron lugar na medyo may ilaw, at yung ibang lugar saan kaya yun? Alam nyo na. La Union ito. Hindi natin alam kung first district, second district, third district, fourth district. Hindi ko alam kasi kung ilang distrito yung La Union na yan. Tugal si Ko. Sa tingin ni Congressman Tiangco, wala na siyang balak bumalik sa bansa para harapin ang mga akusasyon wala na yan. Kanya. Kaya aniya, kinakailangan na magkaroon ng pangil ang ICI. Kasama sa ifinail niyang bill sa Kongreso nitong Martes ang pagkakaroon ng contempt powers ng komisyon at kakayahan na makapag-issue ng isang whole departure order sa mga sangkot sa investigasyon. Para ang tanong dito, mapapagana niyo ba si Interpol para hanapin itong si Salde? Kasi si Tatay Digong, yun ang sabi niyo eh. Di ba? Lagi niyong binibida. Makakatulong si Interpol sa inyo kung sakali meron kayong fugitive na hinahanap sa ibang fugitive. Na hinahanap sa ibang bansa. Eto, hindi pa naman siya fugitive. Ang problema, ayaw umuwi. Siya ang number 1 na pinag-uusap. Hindi pala number 1. Number 2, no? Kasi yung number 1, ayaw lumabas. Lumabas isang beses sa ICI. Ngayon, wala na hong papel. Wala na hong mga appearance. At wala na hong mantakin nyo talaga, ha? Ano ba itong, meron namang kwento dito eh. Mamaya ipapasok natin yan. Samantala, ano ba yung mga pag-uusap dito? Kirubin sa paglutang ni bahagi ng display plot, arangkada balita. Hindi natin alam kung ano yan mamaya. At isang kongresista nababagalan. Eto na, nababagalan na sila. Talaga mabagal ang investigasyon. Ano ang magiging papel
ng isang neophyte na congressman dito. Ano kaya ang balita ito? Tama ba, neophyte? Ay, hindi pala ito. Mali. Mali ba ako? Mali yato. Hindi yata ito neophyte. Nababagalan lang, si Katiobi pa rin ito. Kala ko na nailagay ko yung isang slide na yun doon sa isang neophyte na congressman. Hindi pala. Kay Kong Chobi pala ito, talagang usad pagong naman talaga eh. At napapansin natin na kulang sa sipag itong mga iba't ibang ahensya na dapat pag-ukulan nila pansin itong nasasangkot na malaking isda. Pero ano nangyari? Parang ano bang kahit ako napapaisip ako eh. Ano kayang kahantungan ito? TY na lang ba? Kawawa yung mga district engineer at mga kontraktor? At yung mga malalaking isda, ayan, magpapakasasa ulit. Ayan ang tanong. Maaari namang gawin ng mga ahensya ng pamahalaan ang lahat ng posibleng paraan para mapauwi na ng Pilipinas ang nagbitiw sa pwesto na si dating Ako Bicol Party List Representative Sal Dico. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nababagalan sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Isa si Ko sa 6 na personalidad na nirerekomenda ng sampahan ng criminal at administrative cases ng ICI sa Office of the Ombudsman. Bunsod ang umano'y pagbulsa ng pondo mula sa national budget gamit ang mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan sa pamamagitan ng pakikipagsabuatan sa private contractors. Yung air assets niya nga nandun na sa ibang bansa. Yan, punto rin natin yan dahil sa siya nga yung bagong congressman o representative. Kupad, sobrang bagal tumakbo ng mga investigasyon at wala pang naiaangat sa korte. Ayan, naliliquidate na yung mga assets or naitatago na yung mga assets. That's exactly our point. Muli namang ipinanawagan ni Navotas City Representative Toby Chanco ang kanselasyon sa pasaporte ni Ko, lalo na't anyat maaari ng ituring na issue sa national security ang patindi panggalit ng publiko sa corruption scandal. Gate pa nito, batay Section 4 ng Republic Act No. 11983 o ang New Passport Law, maaaring kanselahin ang passport alang-alang sa pambansang seguridad. Para sa akin, ito ay isang national security issue. Dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. Ang problema dyan is merong pwedeng mag-take advantage na manggulo. At nakita na natin yan noong September 21. Pero para kay House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, maaari pang pagtalunan ng issue at makwestiyon ang proseso. Anya, mas mainam na bilisan na lang ang usad ng pagsampa ng kaso sa korte laban kay Ko. Kailangan kasi ng clear provision, explicit provision of law. Ay nako, tigil. Pag ikaw magsasalita, ayaw namin. Wala kami mapupulot sa iyo kahit sabihin mo pa na tigil. Ayaw namin sa iyo. Hindi ka namin pag-aaksaya ng panahon. Ma-expose ka pa dito. So ito na lang, ilang retiradong general lalahok sa rally kontra sa korupsyon. Sana wala ng kulay-kulay dito at sana makabuluhan ang maging tema nito. Kasi wala na. Hindi ka na makakita ng maayos na pamumuno ngayon. Laging isip ng tao kapag umuulan, ninakaw nyo ang budget. Ninakaw nyo, tinarantado, sorry for the word niloko nyo ang taong bayan. Ganun lang yun eh. Di ba? Pag may nakakasulubong nga, sabi nung minsan may nakausap akong empleyado. Ordinary empleyado lang. Minsan nakakita raw siya ng logo ng DPWH. Ang tawag niya daw isang puro magdanakaw daw yung mga empleyado. Huwag naman lahat. Kasi yung mga maliliit na empleyado na hindi naman nasasangkot sa ganyan. Swerte lang sila kasi nakapagtrabaho sila pero hindi sila involved. Merong mga tao talaga na involved dyan. Huwag nyo lalahatin. Pero ako rin, minsan pag nakikita ko yung logo, ang tawag ko sa kanila, kung ano yung naiisip nyo rin. Kayo, ano ba naiisip nyo dito sa mga, yung logo ng DPWH? Ito ilang retiradong sundalo, sigurado, makikiisa yan. Makikiisa na rin ang ilang retiradong general sa ikinakasang malawakang protesta kontra korupsyon sa November 30. Gusto na raw nila ng pagbabago. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Uhaw na raw sa pagbabago ang ilang retiradong general, kaya makikilahok sila sa malawakang protesta kontra korupsyon sa Nobyembre at 30 sabay sa paggunita ng Bonifacio Day.
Yan ang sabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice matapos umanong makipagpulong sa kanya ang ilang retiradong general. Ipinost pa ni Erice sa social media ang larawan ng kanilang meeting. General Senga, General Sarmiento, PNP, dating DICT. Eliseo Rio. Colonel Santiago ba yun? Pero ayon sa kongresista, Si Colonel Santiago. Colonel Santiago, General Santiago. Oo, parang matapang yun. General Singa, General Santiago, General Lim. Yan, kaso, siyempre, si General Tolentino, ewan ko kung basta yan mga general na yung magagaling. Kasi, minsan, dati kasi noong mga panahon na yon, wala pa yan si Negro eh. Ano pa lang yan eh, kapitan pa lang yan. Ito mga general, si General Singa, yan yung mga general. Pero ito si Negro ngayon, yung general, yung chief of staff ngayon, ano yan? Kapitan-kapitan pa lang yan. Lieutenant pa nga lang ata yan eh. Pero magagaling yung mga General Esperon, General Singa, General Tolentino, General Yano. Ayan. Sino pa ba? Yan yung mga, Okay, pasok natin. Tuloy. Hindi raw ipapanawagan ng mga general ang pagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang nais lang daw nila ay reforma. Kabilang dito ang pagpapatibay sa Independent Commission for Infrastructure o ICI at ang pagbuwag sa mga political dynasty. Kawawa ba yan kung ang ipapanawagan ay BBM resign? Kasi ang mangyayari niyan, magkakagulo lang lalo. Pag pumalit si Vice President Sara, kanya-kanyang na naman yan, paghihiganti. Di ba? Kwento pa Pero, boss, ito lang yun. Kung halimbawa, talagang hindi naman yun ang panawagan at talaga namang yung ibang tao gusto yun, kasi hati yung opinion. Paano kung marami may gusto na pala? Wala rin silang magagawa. Kundi, ituloy. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Kung ayaw naman ng iba, wala rin magagawa. Kundi, itigil. Pero ang naiisip ng sambayan ng Pilipino, bakit pa ba nagkakaroon ng gantong-ganto? Wala na. Wala na talaga kaya sila lumalabas. Kinausap na rin ng mga retired general si PBBM bago ang September 21 rally. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng AFP pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. na mananatili silang tapat sa konstitusyon. Katunayan, inamin din noon ni Bronner na may mga retired general na nag-uudyok sa kanilang magkudeta. Pero nanaig pa rin daw ang katapatan sa serbisyo ng mga sundalo. Kaya tiwala pa rin daw ang Pangulo sa AFP. Bilin niya parati sa akin is take care of the country. Make sure that the country is safe. Malaki po ang tiwala ng ating Pangulo, ng ating Secretary of National Defense na kayang-kaya po natin panatiliin ang kapayapaan. Sa gitna... Boss, manager, para saan ka ba? Yun ang tanong ni Aling Ledesma. Kasi marami nagrereklamong Pilipino. Alam niyo naman nangyari. Para saan ba ang stand nyo? Tanong lang nagtatanong lang kami. Kasi nakakawindang, kahit saan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang usapin korupsyon. Pero wala pa rin wala pa rin. Sabi ni Aling Marie, ano ba talaga? Yun lang. Napakanta na ng upuan. O kaya yung tatsulok. Alam niyo yung mga ganung kanta na talagang habang may tatsulok at sila ang nasutok, di matatapos ang gulo. Totoo naman. At yung kanta ni Glock 9 na upuan, di ba? Kawawa. Bakit? Ang kwento rin kasi, sobrang kahirapan, nilalakawan pa. Kita nyo na. Talagang mawiwindang ka. At dito na tayo, sa witness. Nakita kasi, mahaba-haba ba ito? Gusto ko kasing ibigay sa inyo, malamang sa malamang nasoplak dito Bakit nyo kasi binabantayan si Senador Marcoleta? Ano ang target nyo? Bakit si Senador Marcoleta ang gusto nyong... Meron kasi nabalita na parang nakita sa CCTV. Parang ito si Pinky. Hindi ito si Miss Pinky Si Pinky Tocson ay nagpa-interview na si Gutesa raw ay nakita
doon papunta sa office ni Senador Marcoleta. Eh ano naman? Mio Marimar naman, oo. Oo, Senador Marcoleta, so palpalin mo ha. So palpalin mo ito si Pinky Tocson. Yan. The named witness issue emerged after a Manila executive judge found that the lawyer's signature on Orly Gutesa's notarized affidavit was fake. What does this revelation mean for the credibility of the so-called witness and Senator Marcoleta, who presented Gutesa to the Senate Blue Ribbon Committee hearing? Known for his straight talk and sharp insights on controversial issues, we are joined by Senator Rodante Marcoleta. Welcome to this, folks, and good morning, Atty. Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas sa TV. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho at pinaunlakan niyo po ang It's my honor. It's my honor. Thank you for being here. So, kumusta naman, sir? Yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon ang tinatanong is ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me? Meron siyang repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. Tama. But let's get back to the allegedly, what is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. Forged document daw. The signature of the Yan, notary public. purge. Grabe naman Oo, binigyan kagad kahulugan ng mga no? Purge daw? Wow, hindi. Yung notaryo na yon, original yun. Hindi yun fake, hindi yun AI. Ang mali lang doon, ang nagnotaryo. Yun ang sabi ng iba. Kasi yun ay sinumpaang salaysay. Kaya nga pirmado ni Hindi naman peke yung pirma ni Gutesa ron eh. Di ba? Mindset ba? Mindset. It was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan naka-line up lahat ang Somebody will go to each one of these. If you present niya yung paper, and then all the guy would have to do is bigyan niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. This is something that we should recognize. Sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House
to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Eric Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po minention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi mayroong label sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at the time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that, why didn't you send yung pwedeng isamon yan, di ba? It's a Wala yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtanggal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanco and I was the chairman. And he appeared. He appeared. And twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin? For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your Nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero huwag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, hindi kayo. This is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there. No? Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss this among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it, I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niya makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes, yes. So, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. Yes. Okay, you go to this escape. Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panotaryo mo. That's for my benefit only. Kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. Tama. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock. Yan ang sagot. Doon sa... Kasi ito si Pinky. Mahilig eh. Eto, sinagot ka, sinoplak ka.
a-address back. Para magkaalaman kayo, huwag niyong gawa ng kwento na pumunta ron, pumunta sa opisina. Natural, hahanapan yan. Pinanotaryo. Panotaryo mo kung talagang matapang ka. Baka gawa-gawa kwento lang. Ayan, napatunayan ni Senator Marcoleta na totoo at buong loob ni Gutesa. Diba? At tuloy. Ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti napansin mo. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nako, yan. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, Bakit hindi nila ngayon maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po yan? Same luggage yung Mga ginagawa? ganun ang binabanggit nila eh. Sabi ko pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, plastic. Ang isa pong plastic is 1 billion, so iniitsa-itsa lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. Yan. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Yun. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa dalawang lugar sa, merong... Natanong niyo ba kung bakit dalawang delivery places? Forbes tapos Aguada pa. Hindi na, kasi nakita ko yung niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson. Yan na. Para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, bakit sa pintuan ng Senate? Sa pintuan kasi doon pa lang kasi maraming pirmahan. So, para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? This is the work of a senator? But wasn't that already? The CCTV has always been there. Don't distract it, diba? So there's nothing new there because it's always been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator. But wouldn't that be also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good basis to say that you're telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff niyo? Hindi ba common courtesy yun? Parang magpipresent yata sila na napumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap niya. Yes, sir. Diba? Tama. Nasopla ka na. Hindi trabaho ng senador yan. Ang chip mo. Ang chip mo, Pinky. Kung totoo, na talagang ginagawa mo ng paraan na masira ang pangalan ni Gutesa at ni Senador Marcoleta. Wow, kwento nyo sa unggoy, wala na maniniwala sa inyo. At kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye!